magandang araw mga kababayan. Meron na naman tayong panibagong Netflix na papanoorin ngayon. Senateplex. Bagong episode ng Senateplex. Sabay-sabay natin panoorin. Hindi ko pa ito napanood eh. Sabay-sabay natin panoorin ang Senateplex ng Pilipinas. Ito, play natin. Thank you, Mr. Chair. Nakiusap sa akin si Senator Marcolita, mag-swap kami ng time slot. So I yield the floor to... That's an option that you can exercise. I yield the floor to Senator Marcolita. Senator Marcolita is recognized. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I am going to consume my time by making a disclosure. Kahapon po, mga pasado po, 2:00 ng hapon, tumawag po sa akin si former Congressman Mike Defensor. Tinanong ko po kung ano ang kailangan niya. Meron daw pong isang tao na matagal na po niya kung gustong kausapin para sa isang paglalahad ng kanyang nalalaman tungkol po sa ating iniimbestiga sa committee ito. Sabi ko, madali ba yan? Kasi meron kaming session, mag-uumpisa yun ng 3:00. Sandali lang ito, sabi niya, kasi nandito lang naman kami rito sa may Golden China. Ito pong restaurant malapit sa atin. Mga 5 minuto lang po siguro mararating natin. So ako po ay nagparaya at pinuntahan ko kung sino yung sinasabi niyang tao. Kasi po meron na raw po siyang draft na salaysay na kung gusto ko raw pong makita. So Mr. Chair, ako po ay nagpaunlak para makita kung talagang meron ng ganung tao at meron nga siyang gustong isalaysay. Nakita ko po yung tao at pinabasa niya po sa akin yung isang salaysay na nakaporma na po. Binasa ko po. Yun pong salaysay na yun ay nagsasabi ng kanyang pagkalungkot at siguro pagkabahala, sabi niya, na bakit nangyayari sa ating bansa ito at nalulungkot. Ang daming pa-suspense, no? Ang daming sinasabi, ang daming pang ano. Hindi na nailabas kung anong dapat ilabas. Tapos, ang dami pang mga ano ba? Cheche-bureche. Parang sinasuspense pa tayo. Parang teleserye na yung dating ng Netflix eh. Senateplex. Kaya nga Senateplex to eh. Kasi parang teleserye na yung dating nila. Daming pa-suspense. Pero panoorin pa natin. Good siya, Mr. Chair, sapagkat meron siyang partisipasyon doon eh. At nung makita ko ang kabuuan ng kanyang salaysay, meron po siyang personal na kaalaman para ikonekta si Representative Saldico kay former Speaker Martin Romualdez. Sabi ko, hindi ako pwedeng magtagal, nabasa ko na ito, hahabol ako sa aming sesyon 3:00. Pero kung talagang ikaw ay voluntaryo mong gustong gawin yan sang-ayon sa iyong nilalahad dito, di sige, i-finalize mo yan. At gusto ko, ipanotaryo mo sapagkat hindi po pwedeng hindi notaryado yan. At kung buo ang loob mo at talagang yan ay matagal mo nang iniisip, pumunta ka ako bukas ng umaga sapagkat meron kaming pagdinig. Mr. Chair, nandito po yung tao at hawak ko po yung ilang piraso ng kanyang sinumpaang salaysay. Kung po pwede po sana natin siyang tawagin ngayon, para ngayon siya po ang mismo maglahad ng kanyang salaysay sa ating gitna. Okay, you may call him. Mr. Chair, I'm calling Mr. Orly Regala Gutesa para po humarap sa atin. Mr. Gutesa, kayo po ay umupo dito sa may gitna. Pakibigyan mo ng copy si Mr. Chair. Page. Okay, bigyan mo si Chair. Mr. President. Bigyan mo si Mr. President. Ayan o. Yan ang bida ngayon. Yan ang bida ngayon sa ating Senateplex episode. Ayan. Manatili ka muna nakatayo kasi nunumpa ka. Pero habang nanonood tayo syempre ng Senateplex, meron tayo dapat kinakain. Biko. Hindi
si Biko Soto, pero Biko yan. Paki-raise your right hand. Yeah. Do you swear or affirm to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes, sir. Salamat. Take your seat, please. You may proceed. You may continue. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Gutesa, kanina ako'y nagpapaliwanag para ipakilala kita. Narinig mo yung aking sinabi. Yes, Your Pwede mo Honor. bang i-confirm na kung ano yung sinabi ko ay yung nangyari kahapon? I confirm, Your Honor. Salamat po. At ngayon po ay hawak ko nga ang inyong sinumpaang salaysay na nung draft ito ay binasa ko. Ganun din nga po at wala namang pagbabago. At gusto ko lamang pong sabihin ninyo na mayroong pirma sa ibabaw ng pangalang Orly Regala Gutesa. Kayo po ba ang nagpirma nito? I confirm, Your Honor. At gaya po ng sinabi nyo sa akin kahapon, voluntaryo ninyong ginawa ito at wala namang namilit sa inyo. At katotohanan yan, ako nga po ay ininyayahan nyo para makita ko yung inyong salaysay. Yes, Your Honor. Ito po ay pinanotaryo ninyo. Nakikita ko rin po. Totoo po ba itong notaryong ito? Totoo po, Your Honor. Okay. Ngayon, kayo na po ang magbasa para sa ganun ay marinig po ng buong kapulungan. Pwede po niyong basahin ang inyong salaysay. Maraming salamat, Your Honor. Mr. Chair, can he proceed? You may proceed. Ako po'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Senador Ping Lacson, sir. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa. Tingnan yung tingin nito. Yung tingin niya. Parang sama. Tingnan. Parang sama tumingin. Sa Senate Blue Ribbon Committee, Kayo. Senador Ping Lacson, sir. Parang nagtataka siya. Parang nasusurpresa siya kung ano yung mangyayari ngayon sa hearing nila. Diba? Tingnan mo. Tingnan. Senador Ping Lacson, sir. Tingnan. Oh. At sa iba pang member na nandito po. Ako po si Orly Gutesa, may asawa, nasa tamang edad, Pilipino, makapanumpa na ngayon sa umiiral na batas ay nagsasaad at naglalahad ng gaya ng mga sumusunod. Ako po ay lumabas upang magsalita sa isyu na ito. Nakikibasa siya, oh. Nakikibasa. Bilang isang dating sundalo, Tingnan niya. inaalay ko ang aking buhay para sa ating bansa. Sa pagkakataong ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Bakit ngayon niya lang naisip yan? Kung kailan nagkabukuhan na. Ngayon niya lang naisip na ayaw niya mapasama yung kinabukasan ng mga pamilya niya. Tingnan mo, pakinggan natin. Kung ito, nagdesisyon akong magsalita at maglabas dahil ayokong maging masama ang kinabukasan ng aking mga anak, apo ko sa darating na panahon. Ngayon niya lang naisip kung na ayaw niyang mapasama yung kinabukasan ng mga anak niya, mga apo niya. Ngayon niya lang naisip kasi nagkakabukuhan na. Kung totoo to o kung scripted lang, di natin alam. Pero nung mga panahong panoorin na natin. Ayoko pong naririnig ko at napapanood ko sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. At
ngayon ko po napagdugtong-dugtong yung naging partisipasyon ko po sa anomalya at korupsyon na ginawa at lumalabas sa hearing na ito. Yung palang pera na binubuhat namin at dinideliver mula sa masamang gawain na nagdulot ng baha na ikinamatay ng tao at imbis na gamitin ang pera sa edukasyon, medikal at programa na mapunta lamang pala sa bulsa ng mga politiko. Mabigat po sa akin magsalita dahil Ngayon mo lang na... Yung dinideliver nyo yung mga mali-malitang pera, hindi ka nagtataka kung bakit ganun kadami dinideliver nyo, para saan yun. Tapos ngayon nag-aabuguhan na parang ikaw na yung pinakamabait sa buong mundo dahil naisip mo yan. may pamilya ko. 4 ang anak ko, nag-aaral pa. May asawa ako at nangangalaga sa aking mga anak at marami akong kasama sa operasyon na may kinalaman sa ibabahagi ko sa inyo. Nagtatrabaho lang po kami ng mga kasama kong sundalo sa Philippine Marines. Huwag sana isipin na aking mga kasama na nagtatraidor ako. Ako sa aming trabaho at pinagsamahan dahil pare-parehas kaming may pamilya at gusto lang naman naming ayusin ang kinabukasan ng bawat isa. Wala akong iniisip na kapahamakan para sa kanila, bagkus ang gusto ko lang maayos ang kinabukasan ng bayan at lahat kami. Noong December 5, 2004, na-hire ako bilang security consultant sa Ako Bicol Party List or AKB kay Congressman Saldico. At nasimula ang duty ko kay Congressman Saldico. Bawat umaga, nagre-report ako sa BGC sa Horizon, sa Bonifacio Global City, kung saan nakatira si Kong Saldico. Tuwing may duty at detailed ako sa basura, it means itong basura, ito yung box ng pera na pinag-uusapan natin sa kasalukuyan. Mr. Gutesa, mag-stick ka lang sa binabasa mo. Huwag ka nang nag-a-adlib. Kung ano yung Tignan mo. Ang tawag nila sa pera, basura. Paano niya nalaman na ang tawag dun sa perang dinideliver nila ay basura kung hindi niya alam na pera yun? dito, basahin mo lang. Yes, Your Honor. Tuwing may duty detail ako sa basura, pumupunta kami sa 28 Ladybug Corner, Dragonfly, Valle Verde 6, Pasig City. Tagabuhat lang ako ng malita ng basura. Ang ibig sabihin ng basura ay malita na may lamang pera. Kita mo? Paano ang bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. Ay basura. So, ibig sabihin, alam niya na pera yung hinahakot nila. Ang bawat malita ay may post-it na nakadikit na nakasaad kung magkano ang laman ng bawat malita. Tuwing may duty detail sa basura, may pumupunta na tao na magdi-deliver ng basura at nire-receive ni John Paul Estrada at Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura at nire-receive ni John Paul Estrada at dapat imbestigahan nila kung anong connection ni John Paul Estrada kay Jinggoy at kay JB Estrada. Mark Tiksay. Ang mga executive assistant ni Congressman Saldico at sila ang mga detailed sa mga ganyang activities. Ang mga nangyayari kapag duty kami sa basura, kalimitang dinadala sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6
at tinatanggap naman ni Mark at ni Paul. Pagkatapos naming may baba ang nasabing basura, ipinapasok sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6 at binibilang ni Mark at ni Paul. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta at inilabas ang laman para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. 46 na maleta ang dala niya. Alam ko na ang laman ng maleta ay pera sapagkat nakita ko si Paul na binuksan ang maleta para bilangin. Ang isang ehemplo na nagdala ng pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS. Ulitin natin. Pera ay si Congressman Eric Yap ng AXIS Party List. Alam niyo ba, noon pa yan binanggit ni Duterte, si Congressman Eric Yap, nasangkot talaga sa anomalya dyan sa Benguet. Nag-i-intervene siya sa mga project. Nabanggit na yan noon pa ni PRRD. Tapos nababanggit na naman ngayon. 46 na malita ang dala niya sa bahay ni Congressman Saldico sa Valle Verde 6. Pagkatapos mabilang, isinakay namin sa mga sakyan patungo sa Horizon Residence sa Taguig. At dumiretso kami sa basement upang may baba ang nasabing basura. Bago ibaba ang nasabing basura, ito, Merong napuputol sa binabasa mo eh. Huwag kang magmadali. Huwag kang magmadali. naputol na, Ulitin mo yung paragraph 20. wala na akong, hindi ko makita na putol na siya. Pagkatapos, mabilang ang sinasakay namin sa mga sakyang patungo sa Horizon Residence, Taguig. Pagdating sa Horizon Residence, dumidiretso kami sa basement upang maibaba ang nasabing basura at dalhin sa unit ni Congressman Saldico sa 56th floor sa nasabing lugar kung saan siya nakatira. Bago ibaba ang nasabing basura, ito ay bawas na. Halimbawa, nag-akyat kami ng 46 na malita. Ibababa lamang namin ay 35 malita para i-deliver sa bahay ni House Speaker Martin Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Ang labing isang malita ay naiwan sa taas ng 56th floor sa Horizon Residence. Humigit kumulang 3 beses ako mismo ang nag-deliver ng basura sa bahay ni Congressman Saldico sa Horizon Residence at sa mga bahay ni Speaker Romualdez sa 42 McKinley Street, Taguig. Mas maraming pagkakataon na nagde-deliver kami ng basura sa bahay ni Speaker Romualdez at sa bahay ni Congressman Saldico dahil iba-iba kaming mga nakadetailed na close-in, backup at advance party na nagkakaroon ng rotation. Sa huli, ako po ay nagnanais na mapasailalim sa Witness Protection Program dahil alam ko po nanganganib ang buhay ko at ang aking pamilya sa ginawa kong paglalahad na ito. Sa katotohanan na ang lahat ay nilagdaan ko, ang salaysay na ito ay kusang loob at walang anumang
pamimilit at bunsod lamang ng hangarin matulungan ang ating bansa. Ito po ay nilagdaan ko, Your Honor. Thank you, Orly. Before you proceed, meron lang ako papakitang litrato sa iyo, no? I-confirm mo, kasama na rin si Bryce, kung yan ba si Paul na binabanggit mo. I confirm, Your Honor. Yun nga po, Your Honor. Siya po. Okay, so, yeah, for the record, andito po yung litrato nung binabanggit na si Paul. Ang pilyado nito. John Paul Estrada, hindi ba? Yes, Your Honor. Oh, sige. Thank you very much. You may continue, Senator Marcoleta. Thank you, Mr. Chair. Mr. Gutes. Mr. Chair, dapat alamin niyo, Mr. Chair, kung anong relationship niya kay Jinggoy, tsaka dyan kay Senator Jinggoy Estrada. Baka mag-anak nila yan. Dito sa iyong paglalahad ay gumawa ka ng isang paghalimbawa. Inihalimbawa mo si Congressman Eric Yap, ngunit isang tagpo lang yun eh. Ikaw ay na-hire ni Representative Saldico, sabi mo rito ay December 5, 2024 pa. Yes, Your Honor. Sa pagkakaalam mo, mga ilang beses kayong gumagawa ng bagay na ito. Ibig sabihin, yung pagdi-deliver ng pera, sa natatandaan mo, gaano kadalas ang pagdi-deliver? Kasi ang ginawa mo kanina ay isang example lang. Pwede mo bang ipaliwanag? Your Honor, minsan kasi pag-duty kami, ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura tayo deliver. Minsan namumonitor ko siya is 3 times a week ang delivery doon sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon minsan namumonitor ko doon sa group chat namin, may basura. Ang actual ko na delivers talaga sa bahay ni Congressman Romualdez is 3. Tapos pag may duty kami, nagkakaroon ng detailed. Minsan namumonitor ko doon sa group chat namin. Namomonitor niya sa group chat nila. Ba't din nyo kunin yung cellphone? Tingnan yung group chat. Ano bang ginagawa nyo dyan? Dapat bago sumalang dyan, tinignan na kung group chat, kung totoo yung sinasabi. O gumagawa lang ng mga kwento. May basura tayo deliver. Minsan namomonitor ko siya is 3 times a week. Di ba? Ang delivery doon sa GC sa Forbes, sa bahay ni Kong Romualdez. Yung pera minsan nanggagaling lang doon sa Horizon sa taas, ibinababa. Tapos may detail lang na tao, namumonitor ko naman sa GC namin. Kaya nalalaman ko yung movement ng tropa, kung ano yung sinasabing basura ng delivery. So yung delivery o yung movement ng tropa nagaganap. Ba't din nila kaya naisip, no? Nandiyan ba yung cellphone mo? Dala mo ba yung cellphone mo? Pwede mo bang ipakita sa amin yung GC nyo kung talagang napag-uusapan yan, kung totoo may GC kayo? Pwede mo bang ipakita sa committee ito? Ganun lang naman di ba? Ba't din nyo naisip yun, Mr. Chair? 3 times a week. 3 times a week, Your Honor. Nagsimula noong December 2024. Yes, Your Honor. Hanggang ngayon ba ay naglilingkod ka pa kay Representative Saldico? Sa kasalukuyan po ay nag-resign po ako noong August 5, itong taon po na ito. So, nag-resign noong August 5. Pwede mo bang maipakita sa amin yung resignation paper na ginawa mo? Kung wala, pwede bang siyempre pupuntahan nyo yun doon kung may pinasa talagang resignation paper.
Diba? Ang daming madali na malungkat yan eh. Ba't di nyo malungkat? Ano ba ginagawa nyo? Maliwanag ba ang ibig mong sabihin para sa kapulungan ito ay nag-a-average ng 3 beses sa loob ng 1 linggo ang pagdi-deliver ng pera kay Representative Saldico at tuloy-tuloy naman doon sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez sa ganong rate, ganong beses, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Yes, Your Honor. Magmula December 2024 hanggang ikaw ay mag-resign noong August 2025, this year. Yes, Your Honor. Mr. Chair, Senator Marcolita, short Yes. interjection. With the permission of Senator Marcoleta. Thank you. Diba? Madali naman i-build up yung credibility niyan eh. Kung nagsasabi talaga ng totoo, nag-resign daw, tignan yung resignation paper. Siyempre meron niyang agency na nagpasok sa kanya doon kay hindi naman direct hired yan kay kay Saldico. May agency na nagpasok yan sa kanya kay Saldico. Tignan yung resignation paper na pinasa niya doon sa agency nila. Tapos syempre yung GC, group chat na sinasabi niya, pwede naman yan i-check yung phone niya. Tignan kung may GC talaga. Kung wala o binura na, medyo bawas na yung credibility niya doon kasi wala siyang mapatunayan GC. Pero kung may maipakita siya, madali i-build yung credibility niya kung nagsasabi talaga ng totoo yan. Mr. Chair. May maibigay ka ba na pangalan? Kasi ang sinasabi mo lang ngayon, as far as you're concerned, during ikaw ay nagdo-duty, nagro-rotation basis yung duty. So pag wala ka, absent ka, iba ang nagdo-duty, iba rin ang nagtatanggap sa pera at nagdi-deliver. Am I correct? Senator De La Rosa, may I just remind you na isang follow-up. Pero kung gusto mo ituloy at pahig si Senator Marcoleta, naka-charge sa oras niya yung mga susunod na tanong. Okay? Okay lang. Okay lang. Sige boss, Meron nanghiram lang pa naman namang- ako sa iyo. Go ahead. Meron ka pa namang 4 na minuto pa mahigit yan. Yes, sir. So, sige. Very quick lang. So, pag hindi ka duty, may ibang nag-deliver ng pera kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Pag nangyayari yan, sir, pag hindi ako duty, may makadetail talaga sa basura na yan. Pero ang authorized lang na mag-deliver at mag-receive niyan is yung dalawang Basura ang tawag nila sa pera, tapos samantalang kami dito, masakit na yung likod ko para lang kumita ng pera. Tapos tatawagin nyo lang basura yung pera na pinaghihirapan namin mga ordinaryong manggagawa at maralitang Pilipino. Ano daw? tao na binanggit ko, which is John Paul Estrada and Mark Tiksay. Okay. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcolita. Mr. Gutesa, sa panig ng pagdi-deliver sa bahay ni former Speaker Martin Romualdez, sinong tao ang nagre-receive? Sa mga ganun, sir, ang may contact, Your Honor, is yung si Paul at si Mark lang ang may contact doon sa receiver. So pagdating doon, nakabukas na yung gate doon sa Forbes, pumapasok na lang kami, then pag nabuhat na namin yung mga malita na ibaba na, Tapos sa Forbes, may mga binabanggit naman ng mga address. Siyempre, di ba yung mga malalaking subdivision katulad niyan, may mga magagandang CCTV yan. Tsaka hindi basta nabubura yung mga CCTV dyan. Sa mga ganyang kayayaman na subdivision, bakit hindi nyo puntahan at tignan yung mga CCTV doon? Di ba? Gusto nyo sana sinalang yan. Para walang duda. so lalabas na kami. Wala na kaming basta may deliver lang namin yung mga basura doon sa bahay, wala na kaming noon, Your Honor. Alin-aling bahay Yung ang 42. pinagdi-deliveran mo sa panig ni former Speaker Martin Romualdez? Yes, Your Honor, yung 42, yung dito sa may Ayan, may Forbes address Park. na sinasabi. Yun lang? Wala nang iba? Wala ba CCTV Mayroon doon? pa yung bago nakaraan doon sa 19 Nara, yung dating bahay ni Michael Yang. Sa pagkakatanda mo, mayroon pang ibang lugar na kung saan nagdi-deliver kayo? Sa Aguado, diyan sa Malacanang. Aguado? Excuse me, Senator Marcoleta. Sino Michael Yang? Yung dating sa Pugo yata yon, Sa? yung dating sa Pugo.
Yung Michael Yang. dating bahay ni Michael Yang. Dating bahay. Yes, Your Honor. Okay, thank you. Ibig mo sabihin, nabili ni Speaker Martin yung bahay ni Michael yan? Allegedly, Your Honor. Pero paano mo alam na bahay ni Speaker yon? Kasi doon na nagde-deliver yung tropa nung hindi na nagde-deliver doon sa 42, Your Honor. Ngayon, sinasabi mo meron kayong chat. Nagagamit mo yung chat para ma-monitor mo yung rate ng delivery at kung sino-sino yung nagdi-deliver? During the time nung nandoon pa ako, Your Honor. Ba't ganyan yung tanong mo sa chat? Dapat sinabi mo, ngayon sinabi nyo na meron kayong chat. Pwede ko ba tignan yan, cellphone mo, kung meron kayong group chat at ano yung mga nalalaman dyan? Mr. Chair, salamat po at baka meron po pong Thank you. gustong Yeah, itanong ating may mga kasama. papakita pa ako isang litrato pa, no? Identify mo lang siya. Sino yan? Mark Tiksahi, Your Honor. Meron pa ba nakakakilala sa kanya bukod sa'yo? Dito? Wala. Nabanggit kasi ni Engineer Alcantara rin dito eh. Sa salaysay mo noong September 23, sinasabi mo, hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang na Paul at Mark. Na-meet mo ito si Mark, Engineer? Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po lang. Okay, thank you. Thank you, Senator Marcoleta. Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah. May mali sa sagot, di ba? Senator. Pansinin nyo. May mali sa sagot niya. Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po lang. Okay, thank you. Mark. Na-meet mo ito si Mark, Namit ko si Engineer? Mark. Sa Valle Verde po, once lang po. So, kinukonfirm na si Mark Kinukonfirm mo Texa si ito? Mark po. Kinukonfirm mo si Mike Pexa ito? Diba? So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan Mark po po and lang. Paul. Okay, thank you. Bakit si Paul binabanggit niya? Yung picture lang ni Mark yung pinapakita. Di ba? Ibig sabihin, parang hindi niya kilala. Nanguhula lang siya, no? Pansin nyo? Parang nanguhula lang siya. Hindi niya kilala to. Duda ako. So, kinukonfirm na si Mark Texa ito? Mark po and Paul, karaniwan po lang. Okay, thank you. Ba't niya binabanggit si Paul? Nanguhula lang. Hindi niya to kilala. Duda ako dyan. Tapos sagot ni Lacson, di ba? Thank you Paul, lang. karaniwan po lang. Okay, thank you. Thank you, Senator Thank you lang Marcoleta. si Sen Lacson. Hindi nagduda. Wow. Kakapagtaka yun, ha? Mr. Chair, may tatanong lang po kung Yes. with the permission of Yeah, okay. Senator Marcoleta. Mr. Orly, sabi niyo po 46 na maleta na nagkakalaman po ng 48 million bawat isa. Tama po ba? Ay, ito yung trending. Based on Ito yata yung trending sa Facebook, no? Yung sa Mesenyas to. Kada sasagot si Orly. Si Senyas to. Si Senyas. Tingnan natin yan kung totoo. doon po sa level nung malita na nakita ko, Your Honor. Paano po nalaman ninyo na 48 million po ang laman ng bawat isa? Kasi bawat malita po, mayroon siyang post-it na nakalagay, may sign na 48. Lahat po yun may 48. Yes, Your Honor. So, yung 46 maleta, 48 million ang laman ay nagkakahalaga po ng 2.2 billion. Alam niyo po ba yan kung 3 times a week ang sinasabi ninyo ang delivery? Based sa my experience, doon lang ako naka-experience ng 46 nung time na yon, Your Honor. Hindi naman po every week or monthly ito. Yes, Your Honor. So at one point, yung 46 na maleta, 48 million ang laman, 46 times 48 million ay 2.2 billion. Excuse me, Senator Marcoleta, paubaya mo na sa kanya yung oras na naiwanan mo, now 1 minute. Isang tanong na lang. Sige, okay. 2.2 billion. Ganun po yung multiplication eh. Siguro, Your Honor, yun ang lumalabas. So one time lang po ito. One time lang po, yung time ko lang yan, nung panahon na na-identify ko si Congressman Yap, Your Honor. Alright, maraming salamat po. Thank you.
Yung paghalimbawa mo, kaya mo ginawa, dahil yun ang pinakamalaki. Yes, Your Honor. Pero pangkaraniwan, dahil 3 times a week, mga ilan sa tingin mo yung karaniwang na i-deliver? Ilang maleta? Usually, pag nanggagaling na sa Horizon, na idine-deliver na doon sa Forbes, minsan mayroong 15 or kaya 18 ang malita. Pero yung malalaking malita yon na nagre-rate yung bawat malita, minsan mayroong 48, may 50. Oo nga pala, dapat tinanong nila pala, no? Lahat ng mga nandyan na resource person, katulad nito, ni Engineer Alcantara. Tapos yung iba pang mga nandyan, dapat tinanong nila kung kilala nila to, no? May kilala niya ba itong taon to? Nakikita niya ba siya na driver ni Saldico? Dapat tinanong nila pala, no? Sa mga tweet, Mr. Gutesa, pangkaraniwan, 15 to, Your Honor. yun ang average, pangkaraniwan. Yes, Your Honor. Yung nabanggit mong nabigla ka sapagkat malaki, 48, yun lang kay Congressman Eric Yap. Yes, Your Honor. Yun ang time na nakita ko talaga yung ganung kabalk Okay. yung balita na yun, Your Okay. Honor. Mr. Chair, payagan nyo sana akong magtanong lang ng isang tanong kay Mr. Diskaya. Mr. Diskaya, naalala mo, nagkaroon ka ng supplemental affidavit na binasa mo dito. Medyo mahaba pa nga di ba? Naalala mo yung nakaraan? Ito yung supplemental affidavit mo. Yes po, Your Na Honor. may petsang September 23, 2025. Ito yung nakaraang hearing natin. Yes po, Your Honor. Napansin ko kasi nung pinakinggan ko yung tiningnan ko sa ating transcript, parang hindi mo binasa yung paragraph 30 na kung saan binabanggit dito yung DPWH Region 1. Chinek ko talaga kaninang umaga, nirecheck ko uli, hindi nasama sa binasa mo ito. Ano ito, nagkamali ka lang o... Your Honor, talagang hindi ko po nabasa dahil masyado na pong mahaba yung ano ko. Yung binabasa ko po. Hindi nga, sabihin mo na nagkamali ka lang, hindi mo sinasadya. Hindi po sinasadya. Pero dito po, wala rin po eh. Hindi nakasulat. Baka nakalimutan pong ilagay, kaya hindi ko po nabasa. Tsaka pinatigil po ako doon sa... Nakatigil... ito, sorry. Nagkamali po ng page. Ito po, 30 po sa Region 1. Meron pala. Oo nga, nandito yung paragraph 30. DPWS Region 1. Yes po, Your Honor. Pero nung checking ko yung transcript, hindi mo binasa ito. Opo, yes po, Honor, kasi mahaba na po. Hindi, nabasa mo yung 31 hanggang 37. Ito nalaktaban mo yung 30. Kaya lang ako nagtataka, kaya tinatanong kita, sinadya mo ba to o nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor, kasi napatigil na po ako noon nung... Hindi nga, sagutin mo, nagkamali ka lang? Hindi po, Your Honor. Hindi po ako nagkamali. Ano nga? Sinadya mo? Hindi po, Your Honor. Bali, alam ko po parang pinatigil na po ako dito dahil masyado na pong mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Si Idol Lacson to the rescue. Ayan. Sabi niya. To the rescue si Idol Lacson. Pinatigil na po ako dito dahil masyado na pong mahaba yung binabasa ko. Hindi, ganito. Pinatigil ka, nung pagpatuloy mo, nakaligtaan mo yung number 30. Nalaktawan mo siguro. Yes po, Your Honor. Para maliwanag lang. Hindi Gusto ko lang maliwanagan. So pinatigil na siya. Titigil na rin tayo dito muna. Okay, hanggang sa muling pagkikita natin sa Senate Leaks. Dito lamang yan sa ating channel. Pakipollow, pakisubscribe. Kita-kita ulit tayo sa susunod natin mga Senate Leaks.